Kamusta pong muli mga katambay? Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan mang sulok ng mundo po tayo nahandon. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan mga katambay. Muli po si Katambay Manong po. Magkukomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ah, ito po mga katambay, komentuhan na po natin ito pong issue po. Lalong-lalo po, di po ba? Dahil nga po yung pinagkaisahan po nila, di po ba? Ang nilabas po, siyempre po, ang Vice President natin, talagang siya yung nasa hot seat po ng sinasabing parte at grupo ng pagiging gumagawa po ng demolition job sa kanya o pamumulitika, political harassment. At siyempre po, sumama na po yata dyan, pati po ang DOJ Secretary, di ba? At may banat po ang ating Vice President dyan, di ba? Sa DOJ Secretary. Dahil parang hindi po yata tumutugma ang isang DOJ Secretary sa kanyang pwesto. At medyo nasaktan po yata ngayon at talagang sumasagot na po ngayon ang DOJ Secretary. Mga katambay, ito po, komentuhan natin dito po sa balita. Ito po government station po ito mga katambay. Siyempre, pag government station, pumapabor po yan sa kanila mga katambay. Pero pakinggan pa rin natin at komentuhan natin. Halos nauwi na sa personalan ng banatan ni Vice President Sara Duterte at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kumpleto tila kinuwestiyon naman ni Remulla ang kakayanan at kaisipan ni VP Sara bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Si Luis Erispe sa Sentro Balita. Halos personalan na ang nagiging banatan sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Matapos kasi bumuelta ni VP Sara na hindi umano alam ni Remulla ang batas. Ang kalihim ng Department of Justice may patutsada rin laban sa pangalawang Pangulo. Sabi niya, kung ganitong klase umano ang pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa bansa, paano na lang ang kinabukasan ng bayan? I think it's just shocking. And we just leave it at that. I think that we all know the score on what kind of vice president we have, how seemingly unstable her mind can be. And this country does not deserve a future with a kind of person like this. Banat pa ni Remulla, naging kalihim pa naman si VP Sara ng Education Department. Paano umano nagawang ipagkatiwala ang kinabukasan ng mga kabataan sa kanya? The most important point about this is probably how shockingly disturbing such statements coming from somebody who has held the position of Secretary of Education. And how can we entrust our youth to such a person who can utter such words and reflect such thoughts that are against human decency and good behavior. Nagsimula naman ang banatan ng dalawa matapos sabihin ni Secretary Remulla na pag-aaralan nila kung may nilabag ba sa batas ang pangalawang Pangulo nang sinabi niyang huhukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Bagamat sinabi na ni dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo na hyperbole lang umano ang mga salita ni VP Sara at hindi dapat seryosohin, pero bumanat pa rin si Remulla na hindi dapat ginagamit ang simbolismo kapag nasa ganitong kataas na posisyon. Ayan mga katabay, putulin natin kasi talagang masakit po para totoo po yun, may katotohanan po yun para kay Vice President at hindi po kayo tugma at hindi po kayo angkap dyan sa posisyon nyo. Dahil una-una, talagang paano po ang bansa? Kasi sinasabi nyo, paano raw po ang bansa, sabi ng isang DOJ Secretary. Paano raw po ang bansa kung isang katulad ng Vice President ang halimbawa, mamumuno sa ating bansa, ganitong klaseng Vice President. Aba, mas matutuwa ang Pilipino pagka ganyang klaseng Pangulo o mamumuno sa bansa ang isang klase ng Duterte kaysa po sa klase nyo. Ano po ba ang kinahihinatnan po ng bansa at ng DOJ sa pamumuno nyo? Maganda po ba? Di po ba napakarami po yata paglabag din sa batas ang ginagawa nyo. Walang due process, di po ba? Napaka-instant justice din po kayo kung di po ba mga katamay? Di po ba? Hindi kaya instant justice din kung mag-imbestiga ang isa pong DOJ Secretary? Di po ba? Di ba naranasan natin yan, di ba? Katulad po kay DJ Bantag. Wala pa pong kaso, wala pang hearing
Pero inaakusahan nyo na pong mamamatay tao. Di po ba? Isa kayong DOJ secretary. Kaya hindi po kayo magiging angkop dyan dahil one-sided po kayo. Pagdating po sa kalaban yata ang tingin nyo sa mga politiko o sinasabing hindi nyo gusto na taong gobyerno katulad ni DJ Bantag, wala pong piring ang mata nyo riyan. Di ba? Napakarami nyo pong pahayag sa mainstream media na talagang tinutukoy nyo na si DJ Bantag na mamamatay tao kay Percy Lapid na hindi pa nag-hearing ha. Wala pang hearing sa korte at wala pa conviction. Ganon din na nangyari kay Tebes, isang congressman. Inakusahan na agad na mayroong pagkakasala, mga tabay. Ganon din kay Kibuloy. Di ba? At napakarami pang iba. Kaya hindi po kayo tutugma riyan. Di ba? Kaya ang Vice President, nakikita niya po ang ginagawa niyong trabaho na talagang, hindi po yata natutupad o napapatupad ng tama ang batas na galing po sa mga sinasabing Pilipino. I-implement mo sa mga Pilipino pero ang nangyayari po mga tambay, nagiging one-sided. Di ba? Masyado pong pumapabor po yata sa bagong Pilipinas ang paggamit po yata ninyo ng batas. DOJ Secretary, mga katambay. Di ba? Napakarami. Katulad po nung nangyayari po, wala po kayong say. Wala po kayong say Yung mga sa maisog, ginigipit po. Ang maisog, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, nasaan na pagiging kalayaan ng ating bansa, lalo sa pamamahayag. Yung freedom of expression, freedom of speech, nakikitil. Pero wala po kayong say dyan. Diba? At huwag niyong sasabihin po sa isang Vice President na siya lang ang nagsabi na naghukay. Ang isang Vice President lang ang nagsabi na pauhukay ang labi ng dating Pangulong Senior Marcos. Mahiya-hiya kayo sa balat nyo niyan, Secretary. Hindi pa Pangulo. Hindi pa Pangulo si dating Pangulong Duterte. Marami nang gustong itapon yan. At nung naging Pangulo pa si dating Pangulong Duterte at ililibing yan, napakarami pong aktivista. Kasama pa ang grupo yata dyan ni Risa Hontiveros, grupo yata ni Kiko Pangilinan, at napakarami pa, pati sila Laila de Lima di umano. Pati ang grupo ni Dinky Suliman. Dinky Suliman yata yun na mayapa. At marami pang mga liberal. Di ba? Mga pink. Ang gusto pong hukayin yan. Tanggalin yan. Pero hindi nyo po yun tiningnan. Hindi nyo po inisip yun. Dito lang kayo nakatingin sa isang Vice President na expression niya yon. Expression niya yung sa sama ng loob. Di ba? Pasalamat nga kayo Pasalamat po kayo. At hindi po presidente ang Vice President. Napakaswerte nyo po. Napakaswerte nyo po, DOJ Secretary. Kasi kung naging presidente po ang isang Vice President, Sara Duterte, at naging presidente ang isang Duterte, bagansya po ang anak nyo. Bagansya. Hindi po maabsuelto po sa tingin ni Kamanong yung issue po ng anak nyo na nahulihan di umano ng high grade marijuana. Napakarami po yata. Sa tingin nyo, makakalabas yun? Makakalaya yun kung ang presidente ay si Vice President Sara Duterte? Sa tingin nyo po, DOJ? Sige nga po. Napakaswerte po ninyo. Dahil ang presidente po ay isang Marcos Jr. Nung mahuli po ang anak nyo, na ngayon ay absuelto na. Nagtatanong na si Kamanong, di ba? At kung presidente po ang BP Sara, baka pati po kayo ngayon ay pinapadrug test na rin ng Vice President. Di po ba? Lahat po. Lalo po ngayon, lagana po, pinaputok po ni Cathy Binag at ni Jonathan Morales na napakarami pong politiko gumagamit ng droga. Kasama na daw po ang Pangulo at pamilya nito at pati anak. Sa tingin nyo? Sa tingin nyo? Hindi papansin ng isang Sara Duterte yung mga issue na yun, laganap sa mga politiko? Sa institusyon,
Baka pati institusyon ng Kamara at Senado'y may gumagamit dyan. Napakaswerte nyo. At unang-unang ikaw yata ang nakinabang. DOJ Secretary, ikaw ang unang nakinabang. Naabsuelto ang anak mo yata. Dahil Pangulo nga, ang Pangulong Junior. Di ba? Dahil mismo ang Pangulo ay may issue rin ng droga ayon kay Kati Binag. Di ba? Ngayon, kung nasaktan po kayo, talagang masakit ang katotohanan. Intayin nyo po. Pag naging presidente po, ang vice president, malapit na naman yan, mabilis lang po panahon. Magkakaroon po ng batas na po. Kayo po ay mahilig sa politika. Sigurado naman po si Kamanong, ipupus po ng Duterte na maging batas po ang drugs, ang drug test po sa ating bansa. Ipupus po yan. Sigurado po yun. Dahil unang-una po, laganap po ang droga sa Cavite. Mga taga Cavite po ito, mga tambay. Laganap po sa Metro Manila, sa Cavite, sa National Capital Region, Talamak. Laganap ang krimen. Laganap po yata ang droga. Di ba? Pero nahandyan po ang DOJ Secretary. Nahandyan po ang DOJ Secretary. Taga Cavite. Pero ang droga, talamak na talamak. Grabe. Pero ang Vice President, taga Mindanao, taga Davao City. Hirap na hirap makapasok ang droga. Bakit kaya? Bakit kaya? Isang DOJ Secretary, hinahawakan ng batas, nagpapatupad ng batas sa buong Pilipinas. Pero pagdating sa droga, mas laganap sa kanyang probinsya kaysa sa lugar ng Vice President. Unbelievable. Hawak nito lahat. Hawak nito ang kapulisan. Hawak nito ang korte. Pero yung kanyang probinsya, isang damukal yata. Ang droga. Pati pogo. Meron din daw po diyang pogo. May nag-ooperate din daw po ng pogo dyan, mga tambay. Yan, sa Cavite, mga katambay. Kaya napakaganda po ito. Kaya intayin nyo po, DOJ Secretary, intayin nyo po yung mga gagawin ng Vice President. At kami po, iniintay po namin yun dahil marami po kaming gustong malaman din po. Lalong-lalo po, pag nagkaroon po ng, sana po, gumawa rin po ng isa pong batas ang ating Vice President Sara Duterte, kung siya ipapala rin, nakasama rin po kayong ma-audit. Lahat po kayo. Lahat po. Sana po, loobin. Sana po, lahat po ng nanunungkulan po sa bagong Pilipinas nila. Sana po, pag upo po ng Vice President, ipa-audit po lahat. Lahat. Lahat nanunungkulan sa bagong Pilipinas po. Yung nanungkulan po, naglingkod po ng 6 na taon sa gobyerno po ng bagong Pilipinas nila, ng Pangulong Marcos Jr., sana po ito ipa-audit po lahat. Ipa-audit po ng susunod na Pangulo ng bansa. Napakaganda po. At magkakaalaman po yan, mga katambay. Magkakaalaman at malalaman ng mga Pilipino kung saan talaga kung saan po ginastos ang 5,500 flood control. At gusto rin po namin malaman kung ano na po ang nangyari sa Maharlika Fund. At gusto rin po namin malaman, DOJ, tulog po kayo. Wala po kayong investigasyon yan. DOJ Secretary kayo. Napakahusay nyo mag-imbestiga. Napakahusay nyo. Tingnan nyo nga po, gagawan nyo po ng kaso. Yung pagpapahukay pa lang, pero yung mga korupsyon po ng bagong Pilipinas, kilalaki ng pera na nasasayang. Pero hindi naman, naibubulsa po yata. Pero wala po kayong yaw-yaw dyan. Wala kayong investigasyon dyan. Yung mga korupsyon naglalabasan. Pati po yung tuni-tunilada raw po na ginto. Tahimik po tayo dyan. Tahimik na tahimik tayo. Pero pagdating po sa Duterte, gising na gising po kayo. Pagdating po sa administrasyon po ng bagong Pilipinas, nagihilik po kayo. Nagihilik. Tulog na tulog po kayo. Wala po kayong nakikitang problema. Tulog, nagihilik, sumisipol pa, mga katambay. Ganon po katindi ang isa yatang DOJ Secretary. Pagdating po sa bagong Pilipinas, may takip po ang kanyang mata, may takip ang kanyang may takip ang bibig.
barado ang tenga. Pero pagdating po sa mga Duterte, bukas ang tenga, bukas ang mata, bukas ang bibig. Walang piring ang mata. Hintayin nyo po yan. Hintayin nyo. Subukan nyo po. Ipagpatuloy nyo po ang batikos. Ipagpatuloy nyo po ang batikos sa Secretary, DOJ Secretary Remulla. Kayo po, marami po kayong tinatago. Di po ba? Ang Vice President, hirap na hirap po kayong kalkalin. Gawa ng masama, gawa ng issue, tamnan ng mga korupsyon. Hirap na hirap po kayo. Pero po, pagdating po sa inyo, mukhang hindi na kailangan tamnan ng issue. Kitang-kita na ang ebidensya po. Yata. Dahil mismo yung junior nyo, mga katamay, nagawan lang po yata ng paraan katulad ni Sabakwin po yata. Na-absuelto, mga katamay, na-absuelto kasama si Ronnie Dayan, mga katamay, at sino pa? Si Espinosa, mga katamay, si Kerwin. Nasama po yata ang anak nyo ron sa mga nabigyan po yata ng pabor. De Lima, Espinosa, Dayan, at syempre, Remulla. Nagtatanong lang po si Kamano. Hindi naman po masamang magtanong pagdating sa bagong Pilipinas. At meron pa isang mayor, taga Iloilo. Magkakagrupo po yata kayo. Nagtatanong lang po. Hindi naman po masamang magtanong. Di ba mga tambay? Kaya dito po, nakikita po natin, syempre, kung sino ang putak ng putak. Isang salita lang ng Vice President, nagulantang na po ang lahat. Panay po, banat nila sa Vice President. Napakarami po nilang tinatanim na issue kung ano-ano po. Lalo kung pagdating daw di umano sa korupsyon na hindi naman nila mapatunayan hanggang ngayon. Hirap na hirap silang ma-impeach. Dahil hirap na hirap silang tamnan ng kaso, mga katambay. Pero sila naman, isang salita lang ng isang Vice President na walang tinatago sa mga Pilipino. Nakita niyo po, para silang bagong itlog na manok. Putak ng putak. Putakan ng putakan, mga tambay. Kaya napaguhuli po sa sariling bibig itong mga ito eh. Nakikita ng mga Pilipino, nakikita natin na nauhuli po sila. Nabibitag sila sa sarili nilang bitag. Sila ang nabibitag sa sarili nilang bitag, mga katambay. Di po ba? Muli po si Katambay Manong. Secretary, ituloy po ninyo yan. Maganda po ang inyo pong tinatahak na direksyon pagdating ng panahon. Sigurado po, nasa listahan na po kayo ni Vice President Sara Duterte. Nasa listahan na po kayo pag siya'y naging Pangulo. Maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabaya sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe. At sa mga nagko-comment, thank you po mga katambay. At maraming salamat po sa mga tumatangkilik po sa inyong lingkod. Muli po mga katambay, paalam po, ingatan nawa, bye-bye.